Yo! What's up mga pare ko? Kamusta? Welcome back sa aking YouTube channel. At kung di ka pa nakasubscribe, tang ina, wag mo akong hintaying mainis. Mabilis ako mapikon, baka lumusot na naman ang kamao ko sa cellphone mo habang nanonood ka ngayon dyan, di ba? Syempre, subscribe ka na pare ko para updated ka sa mga ilalabas kong kabutihan. Kabutihan dito sa mundong ibabaw. Syempre, gaya na dati, gusto ko pasalamatan ng Crown Manila kay Kuya Nico Manning. Ayun, sponsor ko ng kapo. Napaka-solid. Maraming salamat. Egocentric kay Papa Joseph Aday. Maraming salamat, Papa Joseph Aday. Alam kong bingin-bingin na kayo sa pagpapasalamat sa mga sponsors ko, pero love na love ko sila at love din nila ako, kaya pinapasalamat ako sila. Distinctive Clothing kay Madam Alex Llagas. Maraming salamat, Madam Alex Llagas. Syempre, sa mga damit na pinapadala ko palagi. Gracia Worldwide kay Boss J. Chris. Puta, para na akong DJ na nagmamadali dito Maraming salamat. Shoutout kay Madam Georgia sa iyong misis. Hype beat kay Ninong Benji Reala. Maraming salamat, Ninong Benji Reala, sa walang sawang suporta. Palagi, Ninong, thank you. Syempre, nandyan din ang JM Furniture Fine Furniture, JM, di ba? Para dito sa ergonomic chair. No? Suabe. Alam mo, 7-4 Clothing kay Papa Ethan Martinez, Dominic Martinez, Papa Ethan. Maraming salamat, 7-4 Clothing. Shinwear kay Kuya Mabagtingla. Maraming salamat kay Mabagtingla sa mga malulupit na Shinwear na shirt. Thank you palagi. At syempre, shoutout sa inaanak ko, si Bosyo. Okay. Dahil sa mainit na naging battle ni Kriple at ni Ban at hindi malaman kung sino ba talaga ang nanalo sa laban, syempre, nandito ako para i-predict ang magiging battle ni Lipcram at ni Ban. Okay. Etong battle na to ay magaganap sa September 20. Buelta Balentong. Tama ba? Baka mamaya mali na naman ako. Magaya na naman to sa 2025. Imbis na 2025, naging 2026. Syempre, tao lang ako at alam nyo naman, bukod sa bobo, di ba? Minsan, tanga-tanga talaga, di ba? Syempre, etong battle na to ay Lipcram versus Ban, isa buhay. Ito ay gaganapin sa September 20, 2025. Ayan sa Metro Tent. Sa mga hindi pa nakakaalam, maraming battle na mangyayari at may battle din po ko ron, laban namin ni Fruz. At syempre, ang dalawang isa buhay semis laban kay Saint Ice at kay Katana. Meron din po akong prediction doon. Abangan nyo, i-upload ko rin po yun kasunod neto. Okay, sige, i-predict natin tong laban ni Lipcram versus Ban. Unahin natin si Ban. Kung di nyo pa napapanood yung laban ni Kriple at ni Ban, napakalakas ni Ban. Kahit ako, nahirapan akong mamili doon. Pakiramdam ko yung battle na yon ay sobrang lakas ni Ban nung live. Para sa akin, kasi dikit yung battle, alam mo yon, may mga judges kasi na minsan talaga nakasandal din sa crowd, sa reaction ng crowd. At hindi lahat nakabase lang sa sarili nila. Meron kasing mga judges na minsan ako, nakabase talaga ako sa sarili ko, sa preference ko. Pero minsan sumasandal din ako sa crowd minsan. Pero yun nga, siguro yung apat na bumoto kay Ban nung gabi na yon ay hindi lang para sa kanila, kundi dumepende rin sila sa crowd, no? Kasi kung mapapansin nyo, malakas din si Kriple sa crowd. Walang bias nangyari nung gabing yon, pero iba yung Ban na lumabas doon. Pakiramdam ko, syempre, alam niyang kung gaano kalakas si Kriple. Alam niya kung gaano kalupit si Kriple, kaya pakiramdam ko si Ban ay naghanda ng 100% para sa isang malupit na Kriple. At pakiramdam ko nagampanan niya yon, nasabayan niya si Kriple. Nung nireview ko yon, yung battle na yon, ang naging score ko ron ay tie sa per round. Round 1 Kriple, round 2 malinis kay Ban, tas round 3 tabla para sa akin, pero overall ko siyang ginudge at iniskuran ko si Kriple doon ng lamang lang sa overall performance dahil sa pagtatahi ng linya, sa mga rhyming, kung paano niya dineliver, kung paano niya binuo yung pyesa. Mas komplikado para sa akin. Kaya sa sa review ko na yon, lumamang si Kriple doon. Si Ban ngayon, pakiramdam ko
Si Ban ngayon ay mas nagkakaroon na ng pressure na mas galingan ang susunod niyang battle dahil bukod sa kalaban niya si Lipcram, mas tumataas na yung expectasyon sa kanya ng tao. Mas dumadami na ang nakakakilala at nagtitiwala kay Ban na kaya niyang tumungtong ng finals. Mas marami ng Bisaya din ang nagmamahal sa kanya lalo. Alam naman natin na mahal si Ban ng mga Bisaya. Pero yun nga, mas lumawak na yung nasasakupan ng pangalan ni Ban. Alam mo yun, dati kasi syempre nasa ano pa si Ban nasa rookie pa si Ban na hindi pa masyadong kilala. Pero mula nung nalaban siya kay Manda, kahit nung laban niya kay 3D, lakas na ni Ban doon, napanood ko yun. Ban din ako doon. Pero nung napalaban siya kay Manda, nagpakita siya ng magandang battle doon. At nung napalaban siya kay Cripply, nagpakita rin siya ng maganda. Kaya ngayon, mas tumataas ang expectation ng tao sa kanya. Kaya pakiramdam ko, mas magiging handa si Ban ngayon. Kaso, ang magiging kalaban ni Ban ngayon ay kung paano siya mag-a-adjust na kailangan mahalin din siya ng mga Tagalog. Alam mo mga Tagalog, wala naman bias talaga sa Tagalog, sa totoo lang eh. Kung sa Bisaya walang bias, sa Tagalog wala rin. Alam naman natin na mga Bisaya mahal na mahal ng mga Bisayang MC ay mahal na mahal ng mga Tagalog. Alam naman natin yan, halos lahat ng battle MC na Bisaya ay talagang mahal na mahal ng mga taga Manila. Ang dami, si Range, Acer, Sakmaestro. Kahit sabi mong panay ang choke ni Sakmaestro sa battle ng mga huli, kita naman natin kung gaano pa rin siya mahalin ng tao. Alam pa rin naman natin na yung mga nagawa niya, tinitingnan pa rin naman natin yon. Ng crowd, tinitingnan pa rin yon. Marami, sino pa ba mga Bisayang battle MC ang ano na mga Zendlook, marami. Hindi rin totoo na yon, yung parang pagdating dito, marami kasi nagsasabi na, marami akong nababasa na kapag dating daw dito sa Maynila ay mahihirapan si Ban. Hindi. Nung laban ni Manda Baliw at ni Ban, kita naman natin kung gaano katanggap-tanggap si Ban sa Maynila. Pero dito, mapapalaban siya sa ano na to, sa stage na to dahil ang kalaban niya ay si Lipcram. Si Lipcram, kung hindi pa nailalabas yung battle ni Lipcram at ni K-Ram, sobrang ganda rin nun, puta, lap trip yung battle na yon. Abangan nyo, sobrang ganda nun. Yun, isa rin sa mga kalaban ni Lipcram ngayon na expectation ng tao dahil yun nga, mataas na rin ang expectation kay Ban at mas mataas ang expectation kay Lipcram. Kumbaga ang pressure neto ay na kay Lipcram pa rin dahil pakiramdam ko magkakaroon pa rin ng underdog effect dahil syempre puta Lipcram yan eh. King ina GL nga kita nyo hindi masyadong walang masyadong nag-e-expect na mananalo si Lipcram kay GL. Pero kita nyo namang ginawa ni Lipcram. At alam ko may post si Lipcram na walang Bisayang magcha-champion. Agad yung bungad niya parang parang sinasabi na agad ni Lipcram na hindi niya palulusutin si Ban sa battle nila. Alam naman natin si Lip kung anong kakayahan ni Lip. Alam naman natin kung gaano kagaling si Lip. Wala namang no doubt doon pagdating sa sa performance, pagdating sa performance, sa sulat, stage presence, kung gaano kalupit mag-perform si Lipcram, wala, no doubt ako doon. Alam kong kayang-kaya niyang gawin 'yon. Pero ang pressure nito ay nasa kanya ngayon dahil pwedeng meron pa ring underdog effect na mangyari dahil si Ban, alam naman natin na kung kay Cripply nga merong underdog effect, syempre meron din yan kay Lipcram. Pero kung iwa 100% ni Lipcram dito na dapat ang mangyari rito ay hindi rin dumikit sa kanya si Ban. Dapat body bag, kung kailangan i-body bag, dapat i-body bag. Tapos, alam mo yon, busa ng gasolina, tas hindi yan. Dapat ganun. Talagang kailangan mapakita niyang sunog sa kanya si Ban. Dahil pag si Ban ay nakadikit sa kanya, pwedeng ganun ulit ang mangyari, pwedeng
4-3 na naman ang boto dahil hindi nyo po, ayun, para sa akin, hindi nyo pwedeng dikitan si Ban sa laban dahil alam naman natin kung gaano rin kahusay si Ban bilang rookie. Mahusay si Ban para sa akin. Isa si Ban sa mga magagaling ngayon. Hindi lang sa pagsulat, pati sa pag-perform, tsaka kung paano niya dinadala yung pyesa niya sa stage. Pero alam naman natin kung gaano kahanda lagi si Lipcram sa battle. Minsan nga kahit nag-freestyle si Lipcram sa battle, puta, ang lakas pa rin. Kung napanood nyo yung laban nila ni Yang Wan, walang ya si Lipcram doon. Dito sa battle na Lipcram versus Ban, Lipcram ako dito. Siguro mga 70-30. Siguro 30% Ban, 70 Lipcram. Dahil kilala ko si Lipcram kapag ang kalaban niya ay hype. Alam mo yun, kumbaga, pag si Lipcram kasi ang kalaban niya ay maingay, kumbaga malakas sa tao, si Lipcram nagiging siya, lalo siyang nagkakaroon ng apoy para ipakitang yang kinabibiliban yung tao ay hindi aabot sa lakas na ipapakita ko. Para siyang ganun si Lipcram. Maraming beses ko nang nakitang ganun si Lipcram sa mga battle. Kahit nung kaampi ko siya sa 2x2, isa si Lipcram sa mga nag-aano sa amin lagi. Nung battle namin sa Motsur, kahit sa Tipsy Disinyo, isa si Lipcram sa talagang buuan loob pagdating sa battle. Lalo't alam niyang maingay ang kalaban. Lipcram ako dito. 70-30 pakiramdam ko. Pero yun nga, dahil hindi rin natin pwedeng baliwalain si Ban, pakiramdam ko magiging maganda tong laban na to. Pag na-perform nila na maayos yung mga pyesa nila, pakiramdam ko mahihirapan mga judges natin dito. At syempre, alam ko aware na rin si Ban kung gaano kalakas ang kalaban niya. Kaya dapat, kung nag 100% siya kay Cripply, dapat higitan niya yon. Dapat mas malakas siya. Pero para sa akin sa battle na to, Lipcram para sa akin. Lipcram ako dito. Kayo, sino pambato nyo rito sa dalawang to? Comment nyo. Sasagutin ko yan dahil dun tayo mag-ululan kung kung sino ang pakiramdam nyong makakatungtong sa finals. Yun, hanggang dito lang tong prediction na to mga pare ko. Hanggang sa muli. Peace out.